we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Mga terminal sa Davao City ug Zamboanga City andam na sa posibleng pagdagsa sa mga pasahero sugod karong weekend. Duha ka babae nga gitudlong fixer aron mapadali ang pagproseso og business permit sa Davao City. Sikop sa NBI Region 11. Dili mobo sa 20 ka balay nga gitukod sa dalan nga gipanag-iyahan sa gobyerno sa Cagayan de Oro City, gipangguba ug iring gipana sa Davao City. Animal advocate nanawagan nga undangon ang pagpangabuso sa mga hayop. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Santo Niño, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Sikop ang duha ka babae human matud pa ng scam kalabot sa paglihok sa business permit sa Davao City. NBI Region 11 nagtuo nga dunay kakonsabo sa City Hall ang mga dinakpan. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Dakpan ning duha ka babae sa maraglahing entrapment operation sa National Bureau of Investigation Region 11. Human gireklamong ng scam. Sumala sa NBI, pareho rag modus ang mga dinakpan. Sumala sa usa sa mga nagreklamo, nagtuo sila nga lehitimo kini nga bookkeeper nga girekomenda pod kanila aron paspas malihok ang ilahang business permit dinhi sa Davao City alang sa ipatukod nga negosyo. Unang nabayad niya sa usa sa mga suspect 10,000 pesos, dayon nangayo na pod og 12,000 pesos ug laing 10,000 alang sa pagproseso sa mga dokumento. Wala pa na kontento, nangayo na pod og dugang 74,000 pesos alang daw sa business tax. Nagsugod akong suspicions kay March 1 lagi wala may duty nganong naman dito yung tao nagpaabot. Pag tanaw ng dokumento di mura magyug di fictitious gyud sa gyud ana. Ang duha ka dinakpan igo na lang sa paghilak. Settle na nako ma'am, please. Please, pwede lang, ayoko na po magsalita. Taud-taud pa, nakuyapan ang usa sa mga suspect. Bigay sila ng promise, the assured, and the moment na you failed to work or materialize on your promise, that would constitute deceit. So a very vital element in the crime of estafa. So they will be facing a case of estafa. Nagtuo ang NBI nga doon na kini kakonsabo sulod mismo sa opisina sa City Treasurer's Office. I understand na ito hindi nila magawa ng sila lang. I presume that they have contacts working at City Hall. The most is we will conduct in-depth investigation kasi mayroon naman silang mga individuals na sinasabi sa amin. Kauban si Jojo Solarte sa kamera ko, si John D. Esteban para sa One Mindanao. Cagayan de Oro City LGU nangandam na sa posibleng dakong epekto nga hatod o galing mahinayon ang water cut-off ultimatum sa Kobe sa COWD karong bulan sa Abril. Mga konsumante nga posibleng maapektuhan nabalaka na sa posibleng mahitabo. Ani ang report. Gikumpirma sa City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRRMD nga kabahin sila sa gahimong Task Force for Water Supply and Distribution sa Cagayan de Oro City LGU. Ilang tahas ang pagrason og tubig sa kabalayan nga posibleng maigo o galing ipatuman gyud sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI ang pagputol sa supply sa Water District. Kainumduman nga naghatag na og ultimatum ang COBI hangtod April 12 o galing dili maresolba putlon gyud kuno sa COBI ang supply sa tubig nga makaapekto
sa kapin 40,000 ka konsumante sa District 1 sa syudad. Rason nga karon pa lang nangandam na ang CDRRMD sa ilang mga water tankers. Ato mga plano ani, dili naman kani nga problema sa Kobe karon with water district atong ikuan. Basin day puhon magamit ato kung mga disaster sa Cagayan de Oro, naman ta kuan. At least ang atong contingency plan on water shortage ato nang matubag sa ingani nga plastar na daan. Usa ang Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City sa labing maapektuhan. Hinungdan nga karon pa lang nabalaka na ang mga residente. Lisod yun, maglisod yun. Bisan saan, maglisod yun. Lisod yun. Talaga ning pila ka itong niyaging simana. Sus, grabe ka problema. Mga ito nagsubaan siguro eh. Kaya wala man tayo tubig yun. Matod pa ni Mayor Clarix nga nag-andam na daw siya og tangke. Pero kana siya, dili kini sapat. Tibok Cagayan de Oro, tangke mong gamiton. Di makaya na. Kailangan yun nga pangitaan nilang pamagi nga dili gina maputol. Aminado ang CDRRMD nga dili paigo ang ilang tawo og kagamitan aron mahatdan og tubig ang mga apektadong residente. We have to identify pa nga ng other kanang water sources para mas dool na lang sa area ang atong kuhaan sa tubig para sa distribution. And ang ikaduha is ato yung gi-involve ang mga barangay officials, especially in the identification sa atong ground distribution. Hinoon, gipasalig sa COWD nga makig-alayon sila sa ubang bulk water supplier sa syudad aron masulbad ang problema sa tubig. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Breaking news mga kapuso, dunay naitabong sunog sa Barangay 32-D Davao City karong hapon lang. Atong sayro ng detalye ini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, sir, alas 3 karong hapon, miulbo ang kalayo din sa Barangay 32D, Davao City. Daling nga respondihan sa kabumbiruhan ang sunog kay dili man makasulod ang fire truck tungod sa kapiot sa dalan. Paspas nga giplastar ang hose aron mapasalitan na dayon og tubig. Gipalayo sab dayon ang mga residente dool sa sunog kay basin mukatay pa ang kalayo. Swerte sab ning usa ka iro kay na-rescue sa bumbero. Anaa sa unom ka balay ang naugdaw ginasuta pa hangtod karon ang hinungdan sa sunog. Sara og mga kapuso, makita ninyo dinhi karon no nga dinhi nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo. Gani usa sa mga residente nga naa dinhi si Sir Raul. Sir, unsa ba kapaspas ang panghitabo kaganiha? Paspas kay ma'am kay usog kay hangin. Kalit lang ko nakakuha pag isa ka manok daw. Tingala ko pagbalik na ko wala na kay gakurog na kong lawas. Imong manok na ugdaw apil. Ugdaw isa. Diri bilin ay. Oh. Ibi pang Mayo to, damay. Apil na, okay. Apil, oh. Dagan salamat Sir Raul ha. Ug makita po diri mga kapuso sar no nga dunay natumbang poste sa kuryente. May nalang gani daw kay ang hapak sa hangin dinhing dapita. No na ay firewall dinhi sa apartment kay kung dinhi ni pabor ang hangin hurot ning mga tapad nga balay. Sa karon ang mga apektado anaa karon sa barangay hall kay giatagan sila og pasiunang tabang sa barangay ug didto una sila temporaryo nga magtener og padayon ta nga maka-update dinhi kung unsa ba gyud ang hinungdan sa sunog. Balik sa imuha Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban. Pipila ka mag-uumang apektado sa El Nino sa Zamboanga City ang walag yapon makadawat o ginabang gikan sa lokal nga kagamhanan. Apan, mi paklaro ang City Agriculturist Office sa hinungdan niini. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Si Tatay Edgar de los Reyes, kinsa halos 27 katuig nang mag-uuma sa sitio Balinsungay, Barangay Mercedes, Zamboanga City, nagguol sa gidangatan sa iyang kapinduha ka ektaryang humayan tungod ng liki ng yuta niini ug nauga na sab ang irrigation canal nga mo'y tinubdan sa tubig alang sa mga pananom tungod sa epekto sa El Nino. Gawas sa nagguol kini kay basin malugi, wala pa sab daw siya nakadawat ug hinabang gikan sa LGU sukad na sinati ang epekto sa El Nino. Nada man tamang promesa, ama se espera kami ara. Sisita, hace sila dobla la ayuda dila. Si por ejemplo, mga tayo sila 3, hace pa sila dobla kunakin. O na para el farmer kung gana trabaha. Dapat sila, cuida sila kanamo, no? Gobyerno,
local, national, suporta ka ng mga farmer, ma'am. Ang mulo ni Tatay Edgar nakaabot sa buhatan sa Zamboanga City Agriculturist's Office. Di pasabot sa buhatan nga ginapaabot pa nila nga maaprubahan sa City Council ang anaa sa 10.5 million pesos nga budget alang sa mga mag-uuma nga apektado sa El Nino maong hangtod karon wala pa sila nakahatag og hinabang. Nang hinaot sab sila nga dali kining maaprubahan. Dinisab daw kuhaon ang pampalit sa 127 units sa water pump nga ipang-apod-apod sa mga Farmers Association sa syudad, lakip na ang mga similya sa gulay ug pesticide tungod dunay posibilidad nga mas mudaghan ang peste sa mga pananom karon tungod sa grabeng kainit sa panahon. Sa 10.5 million di aton, charge SL na CGMO fund di aton under the trust fund, mga farmers exclusively for El Nino intervention. Aduna say ginatukod ang City Engineer's Office nga 20 ka mga deep well nga nagkantidad og kapin 20 million pesos nga makatabang sa mga mag-uuma o galing mahutdan og tubig ang ilang irrigation canal. Sa datos sa City Agriculturist Office, as of March 15 ning tuiga, ana-ana sa 6 ka hektaryang humayan ang nadanyos tungod sa El Nino. El di aton araw, we are really doing our best to mitigate the impact of El Nino na aton mga farmers. Pero lang kay, El government, tiyan proseso ta sige. At rest assured, hindi kami atrasaw. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Alang sa mga biyaheng probinsya karong Semana Santa, gianunsyo sa pipila ka bus companies nga manukad sa Davao City Overland Transport Terminal nga wala sila'y biyahe sa Biyernes Santo. Samtang sa Zamboanga City, andam ang integrated bus terminal sa pagdagsa sa mga pasahero sugod ugma. Ari report ni Argil Relator. Mano-mano karon ang pang-inspeksyon sa tanang bagahe nga isulod sa Davao City Overland Transport Terminal sa temporary entrance gate sanglit gina-renovate pa ang main entrance. Busa pa himangno sa tagdumala sa dikot ngadto sa mga pasahero nga magsayo og adto sa terminal sanglit lauman matud pa ang pagkadilatar sa pagsulod labi na sa posibleng pagdagsa sa mga pasaherong biyaheng probinsya alang sa Semana Santa. Tuan nagpangitaan og paagi sir no, it's because of 4 lanes ng atuang manual nga pag-inspeksyon sa ilaha and ikalima ang kanang atuang bagis nga dagko naatay mga K9 pod nga iro. Sa karon ningaw pa ang terminal ug anaa pa sa normal ang ihap sa mga pasahero. Hinoon gilauman nga karong weekend doon na pagsaka sa ihap sa mga pasahero. I'm expecting maabot tag 1,000 to 1,000 bus trips a day. That is equivalent to 50,000 to 75,000 of passengers a day. Sa trip schedule, alang sa southbound, walay biyahe sa tanang ruta sa Biyernes Santo ang Davao Metro Shuttle, Norbel June Transit ug Yellow Bus Lines. Sa northbound, wala say biyahe sa samang adlaw sa tanang ruta ang Philtranco, Cyrus Express and AC Trans, Golden Valley Bus Line ug Landcar Incorporated. Hinoon, padayon ang biyahe sa Mindanao Star, Davao ACF Bus, Bachelor Express ug Rural Transit Mindanao. Sa Zamboanga City, gilauman na sa Integrated Bus Terminal nga modoble ang ihap sa mga muuliay sa ilang mga probinsya sugod Biyernes, March 22 hangtod March 27. Sumala sa tagdumala sa IBT, andam ang bus companies kung ugaling kulangon ang 65 bus units nga nagabiyahe sa kasamtangan. Magpabilin sab nga 24 hours operational ang bus terminal bisan pa man karong Semana Santa. Pagasugdan na sab ang pagbiyahe sa bag-ong ruta nga paingon sa Cotabato City sugod karong Huwebes. Kada alas 9 sa gabi ug alas 11 sa gabi ang biyahe niini. Samtang ginapahimangnuan na ang mga pasahero nga dunay dagkong bag o karton nga kinahanglan kining ipa-check sa arrival area sa laing building kung diin na himutang ang X-ray machine. Tungod wala pa sa karon ang maong machine sa departure area. Plan to travel, please plan ahead and come early para avoid na tayo sa crowd. And then number 2, we would also like to ask for the patience and understanding of the passengers. If we have to bring your bags to the X-ray at the arrival area, which is in the other building, please allow us to do so because this is for the safety of everyone. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ana sa 20 ka mga panibalay ang gipangguba sa mga personahe
sa task group demolition sa Cagayan de Oro City human nga nakatukod kini sa usa ka public road sa syudad. Mga apektadong residente nangayo og tabang sa LGU. Ani ang report. Gipangbungkag sa task group demolition sa Cagayan de Oro City LGU ang dili moubos sa 20 ka mga panimalay nga gitukod sa V. Castro Street sa Barangay Carmen. Matod sa demolition team nga maong mga panimalay nakatukod sa luna nga gitaga ng pampublikong dalan. Busa gipangbungkag ang maong mga istruktura. Namagoy na nagigiso sa dalan. So of course i-clear then hopefully pod matagaag budget gyud sa ato ang barangay kung dili magali sa city government siguro kay nana siya dito sa may likod sa dapit sa merkado. So kabalo taon sa ka-congested pod ang maong area. So isa na ang katanawon pod sa atong punong barangay sa Carmen. Sa pagbisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, among naabtan ang pipila ka mga residente nga nagpabilin pa sa lugar. Ang ilang kahimtang nagtiner kini sa mga barong-baro nga gikan sa mga sobrang kahoy ug plywood sa ilang mga gigubang balay. Antos na lang una mi diri sa daplin. Among kahadlukan sir kung muulan. Oo, gani among mga gamit, mga basa. Ambot lagi ani sir, among pagkaon man lisod kaayo mi. Wala ko makatrabaho. Apan sigon sa City Housing Urban Development Department Kunchod, ilahan ang giandam ang mga posibleng kabalhinan sa mga residente. Kanang sa Carmen ang na-inform na sila nga if they wish to apply for housing, they can come to the office anytime and they will be given kining checklist sa requirements kailang i-comply. And kung mahimo na silang mo-qualify sila, then mahimo na silang listed as ato mga qualified beneficiaries. Paningkamutan sab sa Barangay Council sa Carmen nga maplastar ang mga residente aron dili sila magpabilin sa kadalanan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ginalantaw karon sa Barangay Kalumpang sa General Santos City ang pagpalapad pa sa market sa mga produktong bulad sa ilang lugar. Tinguha sab nila nga unta dunay ipanday nga ordinansa ang syudad sa ikalambo sa bulad industry sa maong barangay. Ani ang RTV Presents ni Justoni Humamil. Sa Barangay Kalumpang sa General Santos City, makita klase-klaseng dried fish o bulad, sama sa pandawan, danggit, bulinaw, burot, pusit ug daghan pa. Gani din sa Kalumpang Avenue, makita ang naglaray nga mga stall nga ang baligya, mga bulad nga proudly made sa Kalumpang ug nahimo na sab nga tourism site sa barangay. Nailang Barangay Kalumpang sa General Santos City nga pinakadakong supplier o produktong bulad. Dili lang sa syudad, ang panlakip na sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. O daghang mga klase-klaseng luto ang pwede mamahimo sa bulad. O gawas ni Ana, doon na say baligya din niya nga panit sa tuna, kanya lupin, nga pwede mamahimong chicharon. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga staff ni Cathy Castillo nga nagpack sa mga bulad nga gi-order kanila og ready to ship o for pick up. Halos di karon na sabsiya nga nagabaligya og bulad. Makaingon gid ko sa nationwide dani kay abot mi Luzon, naman mi shipment. Actually kaning bulad ginamo diri sa gikan gid nilawod tanan. Direct gikan mananagat hatod diri. Si Tatay Van Vinido, kapindua ka dekada na nga namaligya og bulad dinhi sa Kalumpang Avenue. Dunay panahon nga moabot sa 40,000 pesos ang ilang kitaon sa usa lang ka adlaw. Hinoon doon na sab daw panahon nga hinay ang ilang kita. Okay raman. Minsan mahina, minsan kusog. Depende sa supply. Pero dakong hagit sab kanila matag dunay masinating pagdaot sa panahon. Sanglit maminosan ang ilang supply sa bulad. Sulod sa 15 ka tuig, tataw ang kalambuan matud pa sa bulad industry sa lugar. Gani dunay mga lakang karon ang barangay aron sa pagpalapad pa sa market sa produktong bulad. Dako sab matud pa ang natampo sa mga bulad vendor sa ekonomiya sa ilang lugar. Sumala sa barangay, 10% sa populasyon nila pagpanagat ang panginabuhian. Tanan nga ang bulad yun naggikan gini sa atong mga fishermen kay kung unsay kuha nila ilang yun ang ibulad para dili madaot, no? Mas dako ang ilang income. Ang pag naog ana ilang kuan na ginahatod na nila sa bularan yun mismo dito sa may somewhere sa upper Kalumpang. So dito nila ginahatod. So made of Barangay Kalumpang yun ang atong bulad.
Gumikan niini na mugna ang Bulad Festival sa barangay aron mas mailhan pa ang bulad industry sa barangay. Gani, highlight sa aktibidad ang bulad making contest matag tuig. Basically, mauna ni siya karon ang main gyud na trabaho sa atong mga katawhan diri. That is why ang atong Bulad Festival dihan ato gikuha, no? That started 15 years ago. Tinguha sa barangay nga unta adunay ipasa nga city ordinance kalabot sa bulad industry. Kana karon ang atong tutukan, no, kay actually wala pa gyud. Even si barangay mas maayo gyud na matagaan sila og kanang adunay ordinansa matagan og ayuda ning atong mga bulad vendors. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Hubamil para sa GMA Regional TV1 Mindanao Special Report. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka iring sa Davao City ang gipana punting sa ulo. Nanawagan ang animal advocates ug kapulisan nga undangon ang pagpangabuso sa mga hayop. Ari report ni John D. Esteban. Punting sa ulo ang pagpana ni ining saag nga iring sa Boulevard sa Davao City. Wala pa mailgi hangtod karon ang mihimo niini. Dali kini gidala sa usa ka concerned citizen sa veterinary clinic aron maluwas. Si Dr. Ronald Lunar ang mihimo sa surgery. It was very hard surgery because the arrow was penetrating to the brain. So what I did is that because meron akong special instrument to open the scalp, then I tried to remove it delicately. He's eating well now and he's recovering well. Saan siya ka-stray o rescued cat? Gidala na siya dinhi sa clinic sa Quirino. Ug pinaagi ni Doc Lunar, nag-undergone siya og surgery ug karon she's recovering na. Ug gipanganlan siya ug araw. Gipanawagan ni Doc Lunar ingon man sa mga animal advocate nga unta mas mapakusgan pa ang pagpatuman sa Animal Welfare Act. Please stop this abuse. The government should act with this. Kasi for us, pagdating dito, we only treat. Taabtan sabnamo sa clinic nga nagpa-follow up check-up ning pet owner. Dala ang iyahang iro nga si Wigel nga na hit and run. Putol na ang usa sa mga tiil ni Wigel, human mipailaw mog surgery. They saw the dog, they stopped for a while, then they run away. For the government officials na napagtanungan namin what are the possible law na or pwede kami pahabol, siya pa mismo nagsabi na walang habol ang mga owners kasi nagpabaya daw kami. Kining iring nga si Mayen, usasab ka saag nga iring nga gidagmalan. Tungod sa grabing pagparakit, nawad-an na kini og usa ka mata. Ang nag-rescue kaniya, mao ang animal advocate nga si Joel Lau. Put yourselves in their place. Kung gawin din sa inyo yan o sa mga anak niyo, gusto niyo ba? Kung hindi niyo makayang tulungan, huwag na lang saktan. Nanawagan sab ang Davao City Police Office sa publiko nga ireklamo sa kapulisan ang mga makitang managmal o bisan unsang pagpangabuso sa mga hayop aron makasuhan kay ang mga hayop dunay katungod base sa Animal Welfare Act. Atong protektahan ang atong mga kahayupan batog sa pagpangabuso, pagmaltrato uban pa nga makapasakit. Gihangyo namo ang matag barangay nga tabangan ni og i-strengthen nato ang paghatag og hibalo sa inyong hanging sakupan bahin sa balaod nato sa Animal Welfare Act. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ko si John D. Esteban para sa One Mindanao. 77 anyos nga babae sa Malapatan, Sarangani nakaplagang patay nga dunay samad nga posibleng tinunggaban. Pasado las 10 sa buntag adtong Lunes nabaligya batud pa og gulay ang 77 anyos nga si Senona Laspinyo taga Barangay Lun Padido, Malapatan, Sarangani. Wala lang isa ka oras ang milabay nakit-an kini nga patay na sa pipila ka mga residente nga miagi sabay kasagbutang bahin sa Purok, Datalanaw. Atol sa pagresponde sa otoridad, nakit-ang dunay samad sa kilid sa tiyan sa senior citizen nga posibleng dinunggaban. Layo matud pa sa kabalayan ang lugar asa nakit-an ang mga senior citizen hinungdan nga sa karon wala pa igong impormasyon nga nakuha ang otoridad sa posibleng hinungdan sa iyang kamatayon. Saysay sa banay ngadto sa kapulisan walay kaaway ang mga senior citizen. Ginahulat pa sa karon sa otoridad ang desisyon sa banay kung buot nila kining ipailawom sa autopsy parayon sa mga investigasyon sa insidente. Natuma na gayud ang pangandoy sa kapinsay senta ka mga parisan. Niyang dungan nga gikasal atol sa libreng kasalang bayan sa Barangay Bago, Shiro sa Davao City.
Ano yung reporting Argil Relator? 8 ka tuig na nga nag-ipon si Lovely ug Francisco nga taga Bago Shiro, Davao City ug doon na sila usa ka anak. Apan tungod matud pa sa kalisod sa kinabuhi, wala pa sila nakapakasal. Hinoon, natuma na kini, diyan nalakip sila sa 64 ka mga parisan sa Barangay Bago Shiro nga gikasal pinaagi sa kasalan ng barangay ug libre kini nga gihanyag kanila sa barangay ug Davao City LGU. Karon pa jud mi nakadesisyon na pakasal mi ko, adyo mi kwarta na magpakasal mi duga na mi nangando na makasal mi duha. Salamat po sa barangay na ngani tagaan mi kuan sa barangay na panahon na makasal. Si Mayor Baste Duterte mo ay nag-officiate sa kasal. Kinisubay sab sa kulminasyon sa pagsaulog sa 34th araw ng Bago Shiro. Gawa sa kasalan, naghanyag sab og caravan ang Davao City LGU diin mamahimong idangup sa mga residente ang ilang concerns sa nagkanaiyang ahensya sa gobyerno. Pasalamat lang mi kay na mga stakeholders nga among natap, sponsors, ganing tabang aron mapahigayon ang among activity. So we rest assured na for the next araw ng Barangay Bago Shiro, mas mapaayos pa natin mo o mas mapabungga pa. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Kapin 20 ka magbanay ang apektado man gilamoy sa kalayo nga naa sa napulo ka mga balay o mga boarding house sa Zamboanga City. Mga batang nagdula og kalayo posibleng tinubdan sa sunog sumala sa mga residente. Ani ang report? Gilamoy sa kalayo ang naa sa napulo ka mga balay lakip mga boarding house sa usa ka compound sa Sitio Darussalam, Barangay Recodo, Zamboanga City, pasado alas 11 sa buntag adlawng Martes. Tungod sa kadako sa kalayo, gisaka na kini sa second alarm sa BFP 9. Gideklara kining fire out human sa kapin usa ka oras. Sa tala sa kabomberuhan, anaa sa 26 ka magbanay ang nasunugan, samtang 2 ka tawo ang nakaangkon og paso sa lawas nga gilayong gitambalan. Sumala sa mga residente, doon na matud pa yung mga bata nga nagdula og kalayo doon sa compound nga posibleng tinubdan sa sunog. Apan padayon gyapon ang investigasyon sa kabomberuhan. May mga bata naglaro-laro ng mga apoy. Tapos fasting man kami, natulog ako. Pagkagising ko, makyat na yung sunog sa taas. Ginasuta pasab ang kinatibuk ang danyo sa mong sunog. We have to verify the report and we have to take yung mga sworn statements of witnesses. Samtang giyatagan na ang mga apektado sa sunog og pasiunang hinabang sa Barangay Recodo. Gani nangita na sab og paagi ang barangay aron matabangan ang mga apektado nga makakita og kapuy-an. No choice kami, ibabalik namin sa barangay. Wala tayong evacuation area dito sa Ayala District na to sa Recodo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Gisiguro sa Police Regional Office 11 nga magmalinaw ang pag-aresto kang Pastor Apollo Kibuloy ugaling ipatuma na ang arrest order sa Senado bato kaniya sa Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Normal lang ang operasyon gawa sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Hasta ang seguridad. 2 ka security guard gihapon ang nagbantay. Walay dugang security personnel. Kinitaliwala sa gipagulang arrest order sa Senado batok sa ilang leader nga si Pastor Apollo Kibuloy tungod sa wa niini pagtambong sa hearing sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao na istoryahon ng security guard pero lahi ang ipaatubang sa news team. Wala po kami pwede si Attorney Tuloy. Bawal ang kaso dyan po. Ang bawal. Nagigpit po kayo ng security, sir? Natural po rin. Yung parehas lang before. Parehas lang before. Normal pa rin yung security naman. Okay. Yung, paano yan pag dumating na yung Senate Sergeant at Arms? Normal pa rin. Ha? Normal pa rin. Normal pa rin. Sige. Gitahasan ang Office of the Sergeant at Arms sa pag-aresto kang Kibuloy. Sumala sa Police Regional Office 11, andam sila nga mohatag og assistance pero sa karon daw wala pa'y nakik-coordinate kanila labot niini. As of now, ma'am, wala pa po kaming nare-receive na any coordination from the Sergeant at Arms from the Senate. Gisiguro sab sa PRO 11 nga mamahimong malinawon ang pag-aresto kang Kibuloy ugaling musupak o mubabag ang supporter sa pastor. Eventually, kung mag-resist po yung mga supporters niya, nakahanda naman po kami na wala pong mangyaring hindi maganda, no. In fact, ang ng regional director natin na kausapin niya, no, yung mga sa side naman ni Pastor Kibuloy na
to be peaceful no in effecting the arrest kasi ang warrant of arrest naman po is for him to appear in the Senate hearing. And ina-assure din naman po ng Senate na magiging safe and secure po si Pastor Kibuloy sa mangyayaring hearing po doon. Napahamtang na po sa Korte sa Davao ang kasong sexual abuse o gubang child abuse cases batok kang Kibuloy ug laing 5 pa. Gi-endorse na sab sa Davao City Prosecutor ang kaso nga human trafficking pabalik sa Department of Justice sa Manila aron ma-file sa Korte sa Pasig. Kauban si Jojo Solarte sa kamera ko si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gibisita ni Vice President Sara Duterte ang haya sa 4 ka mga sundalo nga namatay sa ambush sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur. Nagpaabot og pahasubo si VP Sara Duterte sa pamilya sa 4 ka mga sundalong namatay sa ambush nga giilang sila si Private Marvin Dumaging, Private Jesse James Corpus, Private First Class Carl Aranya nga pulos gikan sa 40th Infantry Battalion ug si Corporal Crezaldi Espartero nga gikan sa 3rd Cavalry Martes sa hapon. Gihaya ang mga namatayng sundalo sa 6th Infantry Campilan Division sa Dato Odinsinsuat, Maguindanao del Norte. Nagpaabot sab og cash assistance ang Office of the Vice President ngadto sa pamilya sa mga biktima. Kainumduman nga samtang pabalik sa patrol base ang 4 ka namatayng sundalo sakay sa usa ka multicab, kalit lang kini gipaulan og balas sa gituang mga miyembro sa Dawla Islamia pag-abot sa Barangay Tuayan 1 sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur niadtong March 17 sa buntag. Pagulayan og asido maoy nangunay sa comeback sa Perpetual Junior Altas aron ma-extend sa Game 3 ang ilang dula batok sa Letran Squires sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Gihunat sa Perpetual Junior Altas ang ilang katakos o gipakita ang ilang never say die spirit aron makuha ang kadaugan sa Game 2 tali Letran Squires sa NCAA Juniors Basketball Tournament. Gibiyaan og halos 18 points ang Junior Altas sa first quarter apan migukod kini una na human ang halftime sa score nga 59-50. Sa third quarter, 2 ka puntos na lang ang labaw sa Letran Squires. Hangtod sa katapusang quarter kung asa nang hunay na sila Amiel Asido ug JD Pagulayan sa final score nga 75-73. Tungod niini, magtigi sa do or die nga Game 3 ang defending champion Letran Squires ug Perpetual Junior Altas karong Sabado. O kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.